kaya nga kinerate yung ICPAW eh. Dapat, yung ICPAW, nasa loob yan ng Office of the Chairperson eh. Kaya nga siya na-create, binukod siya, para hindi siya aasa sa mga yung paper lang na walang scientific evidence sa labas. Tapos, ang ginawa dito, parang ang trato sa kanya parang yung ordinary na audit lang na hindi confidential. Pag confidential, siyempre iba yung approach. So definitely na-violate yung due process dito dahil yung rules on non-confidential audit, yun yung sinoplak doon sa confidential audit eh. So ano yan, violation of due process. O, doon po sa naging or sa trial kahapon po, ang dami pong mga debate, may init na palitan po ng pahayag magkabilang panig. Natumbok na ba na merong ginamit na pera ng taong bayan si VP Sara Duterte na talagang ninakaw niya at ito'y isang impeachable offense? Naging malinaw po ba kahapon? Wala nga natumbok eh. Day 17 na pa tayo, day 12. 15. Hanggang ngayon, wala pang natutumbok na nagnakaw si Sara or anything. Yung confidentiality is not a crime ha. Yung gumamit ka, nagbigay ka ng gamot sa rebelde, hindi yan pagnanakaw ha. Yung iba yung pagnanakaw, yung sa infrastructure, sa floods, scam, yun ang pagnanakaw, yung mga trilyones na yun. Pero yung 125 million na confidential, wala, hindi yan impeachable offense. Opo. At saka nababanggit din kahapon yung fraud audit. Nabanggit ng witness na merong plano pero kung sakaling matuloy, ito yung first time. So kumbaga, di ko lang alam kung first time ba as dito sa confidential funds na magkaroon ng fraud audit. So ibig sabihin talaga nito, kumbaga parang ito'y naging kalakaran na yung mga ginagawa ng OVP na confidential funds ay hindi nalalayo doon sa paggamit ng confidential fund ng ibang ahensya ng gobyerno. Ay, yung confidential audit, nung araw pa yon, dekada na yan. Ngayon lang sila nag-iba ng interpretasyon. Yung, halimbawa, yung sinasabi ko nga yung gamot na yun, yung audit yun, pero iba yung naging conclusion ng COA noon. Mas nagbibigay ng awards pa nga yung COA ng innovative use of the fund eh. Ngayon parang baliktad. Gumawa ka ng kabutihan dito sa anti-insurgency activities, pinapalabas ng masama. Ngayon lang nangyari to, itong attitude ng COA na to. Ngayon lang. At saka dito lang kay sa Office of the Vice President and DepEd lang. In others, wala akong naririnig. Opo. And ang interpretasyon naman ng iba dito, nag-submit ng mga kinakailangang dokumento pero ayaw tanggapin ng COA dahil nga iba po yung interpretasyon. Now ngayon po, ang tanong din dito, doon ba sa paggamit ng confidential fund, sino po ba ang may mabigat na, kumbaga, competent masasabi na ma-interpret ng tama kung ito bang pinagastusan nito ay for confidential at dapat gawing confidential? Ang COA ba o yung mismong ahensya ng gobyerno? At meron din po bang pagkakataon din po, attorney, na sa interpretasyon ng COA pagdating sa korte dahil aabot pa yan ng apela, mananaig yung, kumbaga, mananaig yung desisyon ng korte na iba doon sa interpretasyon ng COA? Definitely, kung iba ang finding ng COA at saka ng ahensya, patas muna sila. At ang magre-resolve doon yung court. Yung Supreme Court actually, kung gano'n. Dahil ano pa to medyo kumbaga wala pang clarity ito. So, talagang aabot ng Supreme Court yan dahil maraming clarifications ang kailangan. So, between COA and the agency, patas muna sila. No one is superior over the other. Pagka-ibang opinion nila. Pero yung mag-aakyat sa Supreme Court ay yung agency, yung government agency. In this case, Office of the Vice President or DepEd. Opo. Tsaka yung yung finality po,
attorney, kasi nga narinig lang doon sa pagdinig sa Kamara nakapagdesisyon na ang COA. Dapat ba na magkaroon ng sarili talaga na pag-audit at hindi lamang yung mga public knowledge? Merong narinig siya doon sa na nailipat, na question din ito ni Senator Chis Escudero kahapon dahil sa kanyang pagkakarinig, hindi naman po sinabi direkta na lahat ng pera ay inilipat doon sa isang individual na paniwala ng COA ay illegal o irregular at meron na silang nalagpasan na isang kautusan, yung notice of suspension. Dapat po ba, yung due process po ba nito ay nalabag? Nalabag kasi kaya nga kinerate yung ICPAW eh. Dapat, yung ICPAW, nasa loob yan ng Office of the Chairperson eh. Kaya nga siya na-create, binukod siya, para hindi siya aasa sa mga yung paper lang na walang scientific evidence sa labas. Tapos, ang ginawa dito, parang ang trato sa kanya parang yung ordinary na audit lang na hindi confidential. Pag confidential, siyempre iba yung approach. So, definitely na-violate yung due process dito dahil yung rules on non-confidential audit, yun yung sinoplak doon sa confidential audit eh. So, ano yan, violation of due process. Hello? Dito po sa pagdetermina, attorney, sa kung pwede ba o hindi pwede na magkaroon ng confidential fund ang OVP at ang DepEd, ang COA po ba makakapagsabi nito? Kasi tinanong din siya kahapon at sa kanyang pananaw, batay daw sa mandato ng OVP at DepEd, hindi dapat daw magkaroon ng confidential funds. Ito ba ang dapat magtakda nito, attorney? Medyo, I dare say mali yung si witness. Oh, nasa Republic Act yan eh, nasa General Appropriations Act yan eh. Kung may angal siya doon, di siya mag-file sa i-declare unconstitutional yung General Appropriations Act na ng item for confidential fund. Republic Act yun eh, yung General Appropriations Act. So, mali siya doon, si witness. Opo, nagkaroon tuloy ng biro, attorney, na itong mga COA auditor daw ay para daw mga dati daw CIA, dati raw mga nasa military, kasi napagagaling daw mag-interpret kung ano yung tama at mali sa paggamit ng confidential fund, dun sa surveillance, dun sa intelligence, sa mga information na gathering at iba pa, attorney. Oo talagang medyo katawa-tawa yung taga COA noon dahil hindi naman niya expertise yun eh. Nagmarunong siya eh. Opo. Sa huli po, attorney, tingin niyo po dito medyo malabnaw, mababaw, pero pagpakinggan mo naman ang sabi ng prosekusyon, abay naset na daw nila, parang sumisikip na raw yung mundo ni Vice President Sara Duterte. Tatawa-tawa ko. Makikita niyo naman yung mga eksperto talaga, no? Una-una sa social media na lang, puro yung reaction dun sa komento na yun. Tapos sa mga abogado, sumisikip yung mundo ng prosecution dahil nagiging katawa-tawa at wala na tuloy ganado manood. Kahit ako dati parati akong tumututok pero kung puro ganun lang, puro circus lang wala na, nakakasawa na panoorin Kaya katawa-tawa lang yung kinalalabasan Opo. Attorney, siguro huli na lang si Jade Pollitt ito, budget season na. Sa tingin ho ninyo, itong impeachment trial, panlihis na naman po doon sa pagbabantay ng taong bayan, doon sa pondo ng ating bansa. Definitely, panglihis lang. Nagulat ako sa nakita ko sa National Expenditure Program. Dapat bantayan yan. Nakita nyo, na-notice nyo yung digital ayuda. Ako po, grand scam yun. Kaya siguro itong impeachment ito, para yung focus natin doon lang sa wala kakwenta-kwentang impeachment, hindi natin nakikita yung mga
napakalaking scams na parating sa 2027 na National Expenditure Program. Opo. Mensahe po ninyo sa taong bayan. Mas lalo tayong tumutok, wag sa impeachment, dahil pwede rin tumutok sa impeachment as entertainment na lang yon. Pero yung dapat tutukan natin, yung final na National Expenditure Program, napakaraming milagro dyan, napakaraming delikadong mas malaki siya, imagine yung mas nilakihan pa yung mga, nandoon pa yung mga flood, nandoon pa yung mga dating kalokohan, at mas malaki pa. Tapos yung digital ayuda, medyo bantayan nyo yun. Dahil ginagawa ng high-tech yung mga pangungurakot. Opo. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po ng impormasyon ngayong umaga. Good morning po sa inyo. Good morning, and maraming salamat. Ayan po mga kababayan, si Attorney Melchor Magdamo, legal consultant po ng United People's Initiative, ang ating nakasama na pakinggan po.